Dahil anniversary namin, bumiyahe kami papuntang Aurora Province para mag-explore sa mga pasyalan doon. Sa halos 7 to 8 hours na biyahe galing Las Piñas, nag-stop over muna kami sa 7-Eleven na dinaanan namin sa Plaridel Bypass Road. Tamang higop muna ng mainit na cup noodles. Malalim pa rin ang kagat ng dilim nang nakarating kami sa tila di nauubos na kurbadang daan sa gitna ng madilim na kabundukan ng Sierra Madre. Papaliwanag na makarating kami sa Villa Aurora Bridge. Bahagya pa lang sumisilip ang liwanag ngunit aninag muna ang ganda ng paligid. Nagpasya muna kami mag-stop over sa lugar para makapagpahinga sa haba ng pagmumotor. Hindi na nga lang namin nakunan ito ng video. I love Villa Aurora. Maliwanag na ng tuluyan naming lisanin ang lugar na ito. Sa pagpapatuloy na aming pagmumotor, malamig na hampas ng hangin na may kasamang ambon ang sumasalubong sa amin. Patuloy naming binabaybay ang maraming kurbada ng daan. Di na namin alintana ang lamig sa katawan. Halos basa na rin kasi kami bago kami nakapagsuot ng kapote jacket. Ini-enjoy na lang namin ang paligid at ang kakaibang pakiramdam na dulot ng kalikasan. Kasabay nito ay unti-unti na rin naming nararamdaman ang antok at pagod. Pero tuloy lang sa pagmumotor dahil kita na rin namin sa mapa na malapit na kami makababa ng bundok. So, eto na tayo. Yes. Medyo antok na kami. Inabot na tayo ng anong oras na ba? Alas 7. 6:36. Umalis tayo sa bahay ng mag-11. So, nandito kami ngayon sa kabundukan ng Sierra Madre. Medyo hindi maganda yung weather dahil inabot kami ng ulan. Hindi naman ganun kalakasan pero ayan, basa pa din. Yan, happy anniversary. Mag-anniversary tayo dito sa kabundukan ng Sierra Madre. Nasa Aurora Province tayo ngayon. Ngayon, ang hinahanap namin ni Mami ay matutulugan. Tutulog muna tayo. Hanap tayo matutulugan, guys. Tara, let's go. After na maikling update, tinuloy na ulit namin ang biyahe. Ngayon, mas kita na namin ang kamanghamanghang ganda ng kalikasan sa bahagi ito ng daan. Mga bundok na bahagyang natatakpan ng mga ulap. Sa nakikita mo sa paligid ay maaaring maideya ka na kung gaano kalamig sa lugar. Hanggang sa narating na nga namin ang Diteke River. Nagpasya kaming babain ng ilog at maghanap ng matutulugan. Olan. Kuya, good morning. Gusto sana namin magrenta ng cottage. Na pwedeng tulugan. Opo. Magpapahinga gusto. Matutulog na rin at the same time. Sa cottage, basta cottage lang yan po, isang diretso na rin. Isang ganun lang po. Opo, wala naman po yung kwartong ganun, walang Walang ganun. Sinilip na rin namin muna ang mga cottage sa paligid ng river. Baka pwede na magtayo na lang kami ng tent doon para makapagpahinga. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbagsak ng mahinang ulan. Pabagsak na rin ang mga mata namin. Ilaw, may charger. Ayaw mo? Okay na to? Yung mga gamit nga lang. Tsaka bag mo. Sa madaling sabi, nakapag-rent kami ng panandaliang matutulugan. Pagkatapos ng ilang oras lang na pahinga, bumili na rin si Miss na makakain namin. Merong nagtitinda ng lutong ulam at siomay bago ka bumaba ng ilog. Ito ang magsisilbing almusal at tanghalian namin para sa araw na ito. Bago pa kami pumuesto, kumuway-kaway muna siya sa video. O diba, may dala pang ulam yan. Sa lugar, marami na rin pala nakapwesto sa ibang mga cottage para maligo sa ilog at mag-enjoy. Napakalinis ng tubig dito sa ilog. Tumila na rin ang ulan at maaliwalas na rin ang paligid. Sakto para enjoyin ang kalikasang ito. Pero bago kami magtampisaw, kakain muna kami. Simple lang atake ng trip na to. Palag na kami sa plastic lang. Kain tayo guys. Kay gising lang. Nakapahinga na konti. Hindi nga pala kami nakapagdala ng tubig inumin, kaya dumiskarte si Mrs. sa kabilang cottage. Mabuti na lang at mababait sila, kundi baka tubig ilog ang ininom namin ito. Sa linaw at linis ng tubig, tingin ko naman safe na inumin ito. Pero marami na rin ang tao sa dulo, baka may wiwi na rin pagdating dito sa amin. Tabi nga lang din pala ito ng tulay ng Diteke na hinuntuan namin kanina. Lumusong na rin kami sa ilog matapos kumain. Pero hindi biro ang lamig ng tubig. Dahan-dahan na rin bumaba si Mrs. pero nag-aalangan siya kasi daw malamig. Parang kung loob ng freezer. Kaya napagkasunduan muna namin na hila-hilamos na lang muna for now. Halos kagigising lang ang katawang lupa namin. Medyo hindi pa kondisyon sa babaran lalo't napakalamig ng tubig dito. Naglaro na lang kami ng wisik-wisikan. Kunwari di nag-aaway. Pakita ko nga pala sa inyo yung bato na inuwi ko dito sa Las Piñas. Napagkasunduan nga namin ni Mrs. na tumulak na sa ibang destinasyon. Pero bago kami umalis, nag-video-video muna kami sa lugar.
Pakita namin sa inyo kung gaano kaganda ang bahaging ito ng Aurora Province. Dito yan sa Detequi, pagbabalang ng bundok ng Sierra Madre sa daan ng Nueva Ecija Aurora Road. Malinaw na running water ang agad na bubungad sa iyo, maagos galing sa taas ng kabundukan. Isang kamanghamanghang ganda ng kalikasan. Ngayon, patungo kami sa susunod na destinasyon. Isang napakapambihirang talon dito sa Aurora ang aming tutuntunin. Dito Bato Falls, here we go! Pero medyo bibitinin muna natin ang video na ito. Sa susunod na natin ipapakita ang isa na namang obra ng lumikha. Ano nga ang falls to? Sa tayo Bato Falls.